Bangsamoro singer na si Shire na takedown ang kantang pinasikat na Selos, isinumbong ng mga Filipino fans sa original copyright singer na si Leica. Nako po. Sinumbong ng kapwa Pilipino. Pero, so kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoysi. So ngayong araw mula kay Showbiz Update. Ito pamagat na Selos by Shaira Moro, singer na takedown dahil sa copyright. Lenka, posibleng kasuhan ni Shaira. Nako po, actually narinig ko na ang usaping ito but not truly the full context. Yung about nga tato sa selos nung Shaira, parang Bangsamoro pop ba yun? Tapos meron isang singer na parang pumalag siya kasi nga daw sa kanya yung parang beat ba yun guys? Considered ba yun as parody itong selos? Kasi parang may nagsumbong daw na Pinoy doon sa foreign na may-ari ng original na kanta, no? So, yan yung panonoorin natin ngayon. Again, mula kay Showbiz Update. So, yun, inaanyayahan ko kayo, Showbiz Update, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo naman na ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoysi. So, di na natin to patatagalin pa, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Selos by Shaira Moro, singer na takedown dahil sa copyright. Lenka, posibleng kasuhan ni Shaira. Like, comment, share, subscribe, start. Showbiz Update. Be updated. Be updated. Bangsamoro singer na si Shire na takedown ang kantang pinasikat na Selos, isinumbong ng mga Filipino fans sa original copyright singer na si Leica. Nako po. So yun, malinaw na hindi talaga natin mapiplease lahat ng tao dito sa mundo, dito sa Pilipinas, whatsoever. Kabansama natin yan, kamag-anak, kapatid, kaibigan, o kaano pa man, di ba? So, tuloy. Posibleng makasuhan at pagmultahin ng copyright owner. Nako. Nakaraan lamang ay gumawa ng ingay sa social media at sa local music scene ang Bangsamoro singer na si Shire Moro dahil sa kanyang viral hit song na, Selos. Nako po. Maririnig ang kantang, Selos, ni Shire sa kahit saang digital streaming platforms lalong-lalo na sa mga reels at sa mga shorts video sa social media, patok na patok rin sa maraming Pinoy ang kanta ni Shire lalo na sa mga kabataan. Umalangaw ang kanta ni Shire hindi lang online dahil pati na rin sa mga radyo. Una ko nakita yung sounds niya is sa Facebook may nag-upload. Akala ko trip-trip lang eh. So, kanta na pala yun? Netizens ang nals at hindi maiwasang makisabay sa nasabing kanta. Dahil sa tagumpay ng Selos, kinilala ito ng Spotify, TikTok, at YouTube. Noong March 8 lamang, umakyat din ito sa number 1 spot sa Spotify Viral Songs PH, matapos Naku, nag-top 1 spot pa? Siguro doon na dapat rumiyak yung may-ari, kasi I think, pumapayag lang naman yung mga may-ari ng kanta kapag ang revenue ay napupunta sa kanila. May revenue ba sa Spotify, guys? Kasi kung meron, gagawa ako ng kanta. Joke lang. Kakuha ng halos 1 milyong streams sa loob ng isang araw. 3 buwan mula nang ilabas ito sa YouTube sa ilalim ng Us Productions, pumalo na sa mahigit 8.6 milyong views ang music video ng Selos. 10 million na ngayon. Nakita ko 10 million. Bukod dito, na-feature rin ang kantang, Selos, sa Kapamilya Noon Time Show na, It's Showtime, matapos itong kantahin ng komedyanteng si Vice Ganda. Ngunit sa kasamaang palad, binura o inalis ang kantang, Selos, ni Shire Moro sa lahat ng digital streaming platforms dahil labag umano ito bilang copyright infringement. Pero nasa YouTube pa naman? Marami kasi ang nakapansin na ang beat umano sa kantang, Selos, ni Shire ay mula sa kantang, Trouble is a Friend, ng Australian singer na si Lenka. Parang ano yan? No, 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 no. Parang ganun yan, di ba? Ayon sa Australian singer na si Lenka, gumawa sila ng aksyon para mabura ang kanta ni Shire sa lahat ng music streaming platforms dahil hindi umano nagpaalam si Shire upang gamitin ang beat ng kanyang kanta. Nako. Isang netizens ang nagkomento sa latest Instagram post ni Lenka upang ipaabot ang tungkol sa beat na ginamit ngayon ng Selos ni Shire. Ani ng netizen, "Hi, someone else is claiming your song and earning from it was Selos Shire." Sagot naman May ni nagsumbong. Lenka, "Yes, we have taken action, thanks." Narito naman ang mga komento ng netizens. "Ang ingay na kasi, ang layo na sa original na kumanta. Buti sana kung kinover lang pero iniba talaga lahat ng context sa song." Actually, kung cover, pasok yun. Pasok yun. Parang hindi magre-react yung may-ari nun kasi kapag halimbawa, nag-cover ka ng song sa YouTube,
mag-automatic copyright claim yun eh. So, bale, kahit na na-use mo siya as cover sa mga videos mo, di mo pa rin talaga siya ma-monetize kasi nga yung revenue mapupunta sa original owner ng song. Tapos, syempre, meron din namang iba na ina-allow nila na mag-earn ano. So, itong ano kasi ni Shaira, parang ano siya, ewan ko kung na-claim ba siya dito sa YouTube kasi 10 million views na siya eh. Ewan ko lang din kung hindi ba siya pasok sa parody, ano, yung ginawa niya. Kasi una ko talaga narinig yung song niya dun sa Facebook. Familiar talaga siya, min. Like yun nga sa Trouble as a Friend. Parang Baguio as a Friend. So, tuloy-tuloy. Ako pa man yang the show, favorite ko yan sa karaoke pero ngayon parang nakakahiya na kantahin, di ako against sa religion ni girl. The thing is ayaw ko talaga sa mga maiingay na songs, like basag pakinggan tone pati na rin lyrics. Halatang halata kasi ang melody. Copyright infringement and it's so badoy. It's not talent when you have to steal it from other people. Make your own style. Ano naman yung parody May mga gumagawa naman ng parody. Pero I think yung parody nga, minsan nakiklaim ata yun. Tuloy. Ito kasi parang dinala sa Spotify tapos doon siya nag-earn sa Spotify. Correct me if I'm wrong na lang. Ayo. The copyright has arrived. Ayun. Indeed, trouble is a friend. Gumagawa ngayon ng ingay sa social media at sa local music scene ang Bangsamoro singer na si Shaira Moro dahil sa kanyang viral song na, Selos. Yan yung mayari. Sikat at patok sa maraming Pinoy ang kanta ni Shaira, lalo na sa mga kabataan, matapos itong maging background music sa ilang TikTok videos at dance craze. Hindi lamang din sa social media umalangaw-ngaw ang kanta ni Shaira kundi pati na rin sa mga radyo. Maraming netizens ang nals at hindi maiwasang makisabay sa kanta ni Shaira. Bahagi ng linya ng kanta na nagpal sa marami ay, ang puso ko'y nagdurugo, at parang sumisikip ang dibdib ko. Nako. Sa tuwing nakikita ko na magkatabi kayo, oo. Ang nagpaugong kasi nito guys, yung mga mga silosa din. Sila yung nag-share kaya nag-viral tuloy. Kung makarelate kayo, wag niyo i-share. Joke lang. Kahit di naman Sorry. tayong dalawa ay lagi na lang pinagseselosan siya. Bakit ba siya at bakit di na lang ako? Dahil sa tagumpay ng Selos, kinilala ito ng Spotify, TikTok, at YouTube. Yun. Noong March 8 lamang, umakyat din ito sa number 1 spot sa Spotify Viral Songs PH, matapos makakuha ng halos 1 milyong streams sa loob ng isang Ito araw. parang naulit na ba? 3 buwan mula nang ilabas ito sa YouTube sa ilalim ng Us Productions, pumalo na sa mahigit 8.6 milyong views ang music video ng Selos. Bukod dito, na-feature rin ang kantang, Selos, sa Kapamilya Noon Time show na, It's Showtime, matapos Parang nag-repeat na yung video guys. So yun lang muna Nag-repeat na Wait lang, move natin konti. Jokebox Q. New Queen of Pop is Muslim amazing. I love it. Nothing wrong with it. At least there's a thriving alternative music industry down south. Doing my research on Shaira and other Bangsamoro region singers at the moment. Sobrang namangha ako sa kanila ng super kasi ang banger ng compositions, especially sa keyboardists nila. Parang na siya, bumalik na yung niya, yung explanation niya. So yun, again, mula kay Showbiz Update, supportahan nyo yan. Tapos yun, yung original video link nasa description box below. Go, subscribe, watch his videos. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan i-subscribe, Filipinoisis. So yun lang naman, ang masasabi ko lang dito ay nagselos yung original na may-ari. Tapos may nagselos na kapwa Pilipino kay Shaira, kaya yun ni-report, kinoment doon. Pero di din naman natin sila masisisi kung talagang sa kanila talaga yung kanta kasi yun, ang may-ari kasi ng original or yung original owner, meron talaga silang right na anong tawag dyan? Meron silang right na ipagkait or wag ipagamit sa iba yung mga masterpiece nila, 'di ba? So, depende na lang siguro kung sumusunod ka sa fair use like halimbawa ganyan nga cover song o di kaya naman parody. Kasi yung cover song naman kasi hindi ka mag-earn doon. Nakadepende sa may-ari yun kung i-claim niya ba yung revenue or sa'yo mapupunta. So, yan din yung isa sa parang disadvantage kapag ka-cover song. Parang subscribers na lang din yung makukuha mo or fame, not revenue, So, also the parody, ewan ko kasi hindi ko pa naman nasubukang mag-parody kung mas nakakalusot ba yung parody sa tawag dyan, cover song.
Kasi kung totoo man na nakigamit si Shaira, parang considered as parody na ata yung kanta niya eh. Kasi English yung tapos parang tina-translate niya into Tagalog. Hindi siya tina-translate. Parang ginawa niya nga ng parody into Tagalog, di ba? So, Celos, Trouble as a Friend. So, parang ano talaga siya. So, yun lang naman. Ang gulo. Hindi ko rin masisi yung nag-report doon kasi siguro di niya din feel kasi alam niyo naman lahat naman talaga ng tao hindi natin or di natin mapi-please lahat ng tao dito sa mundo. So, yan. Nangyari yan kasi nga meron din talagang tao. Even me, maraming tao hindi nagkakagusto sa akin bro. Tuloy pa lang. Tuloy lang ang buhay. I mean. So, yun lang naman. Kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos pag-usapan natin yan sa comment section. So, that's it muna sa ngayon guys. Filipino is out. Thank you so much for watching.